kung ang tatay is kapag ang tatay ay full blood at What? ayan, bale ayun yung tatay, kamukhang kamukha talaga. NANI?! Siguradong siya yung tatay. Yan, si Mihawk. Isang full blood galing Bless Farm. Pwede na! So ayan mga ka-faro, yung isang nanganak. Kakaanak lang kanina. Ayan, bale yan ay isang F4 na bower. Morning mga ka-faro. For today's video nga ay nandito tayo sa farm. Bibisitahin natin yung mga bagong panganak na kambing. As in, ngayong araw sila nanganak, kaya dali-dali tayong pumunta dito. Dito tayo para turukan, bigyan ng supplement vitamins yung mga inahin. Kaya tara, samahan nyo ako. Super excited nga tayong makita sila kasi yun yung unang mapapalabas natin na pure breed bower dito sa farm. Kaya excited ako makita sila. So ayan mga ka-faro, yung isang nanganak. Kakaanak lang kanina. Ayan, bale yan ay isang F4 na bower. Tapos yung anak niya is F5 na, since full blood yung tatay nila, si Mihawk. Ayun, kuwang-kuha yung kulay ng tatay niya. Ayan o. Black and white. So sa mga anak, magtuturok tayo ng iron para hindi mahirapan. Tapos yung isa mga ka-faro, ito. Isang pure breed na bower. At isa lang yung kanyang anak, babae. Ayan. Tapos yung dalawa pala doon is maswerte tayo na dalawang babae yung anak. Bale, twins sila. Tapos ito, single lang. Ngayong araw lang yan. Ngayong araw ng anak. Tapos meron din tayo dito mga ka-faro na dalawang babae na naman. Yung naging anak niya. Pero native lang to. Native lang siya. Paanak rin to ni Mihawk. Ayan, dalawang puti. So native, so F1 tong mga anak niya. Dalawang babae to. Ayan. Ayan, bale ayun yung tatay. Kamukhang kamukha talaga. Siguradong siya yung tatay. Yan, si Mihawk. Isang full blood galing Bless Farm. Bale yan lang yung full blood natin dito sa farm. Since medyo nga may kamahalan ang mga full blood. So dahan-dahan tayo mag-upgrade. So ito muna, pure breed. Pure breed muna tayo. 3 babae pinanganak ngayong araw. So mga ka-faro, may kasunod tayong buntis dito. Bale ito siya. Isang upgraded na bower. Yan, laki na rin ng tiyan niya. Sigurado within this week manganganak na rin to. Ayan, napakalaking inahin. Ayan. So bale mga ka-faro, hindi muna tayo magtuturok ngayon. Bale balak natin is bukas kasi never ko pa na-try magturok ng on the day ng kapanganakan. So bibigyan natin hanggang bukas. Bale tuturukan natin yung mga bagong panganak na maliliit. Tuturukan natin ng iron saka B-complex. Bale, nakasanayan talaga na 1 to 2 days is nagtuturok tayo ng iron. And then B-complex. So, yun, babalik tayo dito bukas para magturok. So, kaya masasabi na rin natin na kapag palabas tayo ng pure breed. Dahil sa mga kabisado ng diagram ng breeding ng mga bower goats is kapag ang full blood na bower ay krinos sa native ay nagiging F1. Tapos, kapag yung full blood nag-cross sa F1, ang nagiging anak ay F2. Full blood ay nag-cross sa F2, nagiging F3.
Tapos yung full blood na cross sa F3 nagiging F4. Tapos yung full blood na cross sa F4 ay nagiging F5 na considered na ring pure breed. Sa iba, sinasabi nila ang F4 is considered na ring pure breed. Kaya yung F5 is siguradong pure breed na talaga yon. So yung kambingan natin dito is isang F4 saka isang F5 na pure breed na talaga. So talaga mga ka-faro, inantay natin itong moment na ito na makapagpalabas tayo ng pure breed. Kasi isang achievement to para sa akin na nakapagpalabas tayo ng pure breed. Kasi yung balak natin next time is full blood naman. So since hindi nga natin muna tuturukan yung mga batang kambing, tuturukan natin yung mga nanay nila. Ang ituturok pala natin, DCM, B-complex, at saka iron para sa magulang. Supplement nilang vitamins para malakas sila. So mga ka-faro, ito pala yung ating kit. Tapos ito yung ituturok natin sa nanay, B-complex, Belamil, tapos DCM, saka iron. Pero hindi muna natin ituturok ito kasi monthly naman talaga sila nag-B-complex. So sa katapusan, tuturukan din naman sila ng B-complex. Kaya malapit na yon, mga 1 week na lang. So ito muna yung ituturok natin, DCM saka iron. Ito ay para sa inahin, sa inahin. So gaya nga ng sabi ko kanina mga ka-faro, iron dextran, iron ang ituturok natin saka DCM. So sa DCM, yung dosage nito na binibigay ko sa mga inahin is nasa 3 ml lang. Sabi dito sa direction is split in several sites, pero ang ginagawa ko is sa isang site lang. Doon ay yung sa piginga, doon sa likod ng paa ng kambing. Bali diretso 3 ml tayo doon. Doon tayo nag-i-inject kasi yun yung nakasanayan talaga natin. Doon to yun. So sa pag-i-inject, pinipitik muna natin. Yan para umakyat yung yung mga bubbles, tapos konting push para lang matanggal yung bubbles kasi pag kinayaan na ganyan is masakit sa kanila. So next, yung isa naman, ganun din, 3 ml. Pitik. Tapos ibalik lang natin yung yung pinangtusok kanina na karayom. Para makatipid tayo, sa karayom. Ito. Bansit imutot yung ganun pa lang. So next natin is yung iron. So sa iron, magbibigay lang tayo ng 2 ml. So ayun mga ka-faro,
Tapos na tayo sa pag-inject ng iron saka DCM. So, sa mga nagtatanong, yung DCM is ano pala to, yung minerals. Calcium, magnesium, saka dextrose. So, malaking tulong talaga ito sa mga inahin, na lalo na sa mga bagong panganak. Come iron pa ito ni. So, gaya nga ng sabi ko mga ka-faro, hindi muna natin tuturukan yung mga bata. So, sa mga expert na dyan sa pagkakambing, yung mga matatagal na, so gusto ko rin sanang itanong kung ngayong araw ng anak is pwede na bang turukan ng iron saka B-complex yung mga bisirong kambing. Thank you po sa magko-comment at sasagot ng aking katanungan. So, yun nga mga ka-faro, tapos na tayo at babalik tayo dito bukas. Sana may natutunan kayo. Thank you, thank you. Gaya nga ng sabi ko mga ka-faro, ang goal talaga natin is mga full blood bowers. So dahan-dahan tayo, nag-start tayo sa native, sa upgraded, tapos sa pure breed, hanggang sa maging full blood lahat sila. So dahan-dahan lang dahil nag-invest muna tayo sa kanilang bahay kasi yun nga may kamahalan, 'di ba? Dapat mag-invest ko muna. Para sa akin lang yun para sa akin mag-invest ko muna sa bahay nila, para siguradong maalagaan mo silang mabuti. This is iFarm. iFarm to table, iFarm to market. The future is farming.